the preaching of the Word of God. Now is the most important part of our service, the hearing of the Word of God. The Bible says in Hebrew chapter 4 verse 12, "For the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart." And in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is God breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Now, brothers and sisters, may I call your attention? Let us all welcome. Let's give a praise of God. Let's give a clap of praise of God para po sa buhay ng ating Pastor Arman Fortunado na siyang magbibigay ng mensahe ng ating Panginoon. Take it away, Pastor. Amen. Magandang gabi po. Una-una sa ating mahal na Diyos, Ama. Sa PCF at magandang gabi po dito sa mga taga-PCF Philippines. At higit sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon at nabigyan ako ng pagkakataon na magayag ulit ng salita bagamat wala tayong kakayanan, no? Sa tayong, sabi nga, we are like a filthy rag sa kanyang harapan. Subalit ako ay naniniwala na, sabi nga, no? Sa scriptures, walang imposible sa Panginoon. Sabi, pagka nag-apply ka raw sa Malacanang o sa Municipal Hall, kailangan personal ka magpunta, ba? Kailangan dala-dala mo yung resume mo by data at marami kang reference sa mga experience mo. Pero pag mag-serve tayo sa Panginoon, no? Hindi ka kailangan mag-apply. Naniniwala ako na ang Panginoon ang tumawag sa ating mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. No? Ang Panginoon ang tumawag sa mga lingkod sa Panginoon, hindi po tayo nag-apply. Amen. Kaya sa gabing ito, sa hapong ito, ay dediretso na po ako, no? Mamaya na lang tayo magkamustahan. Ang pinamagatang po ng title ng mensahe ng Panginoon, yung madalas kong kinupost sa mga pinupost ko, siguro po nakikita niyo yun. I must decrease. Jesus must increase. Yan po, no? At yan po yan ay makakita po natin doon sa teksto natin. Sa John 3:30. Pwede kaya ilagay na, hindi pa lang, no? Pwede po. Sa John 30 at 31. Pero sa kabuuan po ng teksto natin, yan po ay sa John 3:22 to 31. Yung panahon na nagbabaptize si John the Baptist dun sa ilog ng Jordan. At isa si Jesus Christ na nagpabaptize, no? Nagkaroon ng pagkalito yung mga disciples, yung tagasunod ni Kristo. Ayan, no? Opo, salamat sa gumawa po, no? Nag-effort. Yan po, sa madaling sabi doon tayo sa highlights ang text kong yan Doon nabanggit sa John 30, no? Sabi doon sa John 3:30, He must increase, I must decrease. He must become greater, I must become less. Sabi po ni John the Baptist yan, sa po nagsalita niyan. Kasi siya po yung nagbabaptize, no? Sabi niya kasi yung mga disciples siya, sinabi gano'n na parang nandito sila that time. Kung yun ang Panginoon, bakit nagpabaptize sa iyo? Sinabi ni John the Baptist, He must become greater, I must become less. Yan, sinabi ni John the Baptist. Kaya sabi nga na dapat si Kristo ang maitaas, hindi ako. Amen? Amen. Samahan niyo po ako sa ating panalangin bago tayo mag-umpisa. Muli po tayo at magbigay humble tayo sa ating Panginoon sa oras na ito. Bago tayo makinig ng salita ng Panginoon. Ama namin Diyos sa langit, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na may makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus. Panginoon namin na tagapagligtas,
Ama, sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan at patuloy nagpapasakop sa iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. At patuloy po kami na humihingi ng paglilinis ng aming puso, ng aming pagkatao. Kung anumang bahid ng aming kasalanan, anuman ang bahid ng aming karumihan, dahil hindi po kami nababagay na tumawag sa inyong Panginoon, sabi po yan. Sumabi kami po'y naniniwala doon sa salita mo tinaangkin namin, doon sa 1 John 1:9 kung saan sinabi mo na kung ipapahayag ng aming mga labi ang aming mga sala, ikaw lamang ang Diyos na matuwid at handang magpapahawad sa amin. At sa oras na ito, iniklaim namin at dinideclare na patuloy mo aming patatawarin at pinatawad mo na. Salamat po, Ama, dahil may mga salita ka na ibinigay mo sa amin na aming kong pinanghahawakan. At sa oras na ito, salamat po, Ama. Humihingi po ako sa iyo, Panginoon, ng karunungan, ng wisdom. Wala akong sapat na kakayanan. Gamitin mo lamang ang daluyan ng iyong mga salita bilang pagpapala. At ang mga salita mo na aking kong ipapahayag ay yung mga galing lamang doon sa banal na aklat. At ikaw ang mapapurihan, mapasalamatan. Ikaw ang maparangalan. At ikaw lang, Panginoon, ang siyang mataguyod, masampalatayanan ng bawat isa sa amin. At maraming salamat po sa lahat na nandito po ngayon nakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay masabi ng Amen. 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 Magandang gabi po muli. Diretso na po ako. Ang sabi nga natin po, ito po, related, in line doon kanina sa Bible exhortation ni Brad Jeff. Sabi nga ni Brad Jeff, hindi naman kami nag-usap Yung sabi doon, ang nagpapakataas ay ibababa at yung nagpapakumbaba ay itataas ng ating Panginoon. We must decrease and Jesus must increase. Kadalasan po kapag tayo po ay nasa loob ng church at ipinakikilala natin, lalo na kapag may mga baluhan, pinapakilala natin ang church, isa sa pagpapakilala natin, we are full gospel church. We are Christ-centered church. Yun po, madalas natin nababanggit yun. Ngayon po, ipaliliwanag natin. Paano mo nasabi na Christ-centered church ka? Ang church. Ang ginagamit ng pagtuturo o mga mensahe ay galing sa ating Panginoong sa Kristo. Si Jesus ba ang napaparangalan na itataas doon sa mga mensahe pinapakabot sa atin? Na dapat ang ating Panginoong sa Kristo ang ating itinataas. Naglilingkod po tayo. Sabi nga natin, iniligay natin ang ating buhay sa alanganin, lalo na dyan sa Middle East. Alam naman natin na nililiglig tayo, nililigalig tayo dyan. Dahil ang church dyan sa Jeddah ay underground church na tinatawag, hindi naman open. Kaya, nananampalataya tayo, naniniwala tayo. We are the followers and believers of Christ. Amen po? Amen. Amen? No? We are followers and believers of Christ. Ang tanong nga, kaya akong tanong sa sarili ko rin. Maaaring tanong nyo rin ito, just in case. Kaya natin nasasabi na we are Christ-centered church. Kilala mo ba ng lubusan si Jesus Christ sa buhay mo? No? At ano ang halaga ni Jesus Christ sa buhay mo? Amen? Ayun ang tanong na yan, kayo rin po makakasagot. No, maaaring pag-uwi nyo rito sa Pilipinas, kung kayo ay na-born again dyan, nakakilala kay Kristo, pag-uwi mo sa pamilya mo, di ba, ako gano'n Pag-uwi ko rito, ako palang Kristiyano, dahil dyan ako sa Saudi Arabia na nakilala tumanggap sa Panginoon. Pag-uwi mo dito, siyempre, ipapakilala mo sa pamilya mo, ang Jesus Christ na tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, pag tinanong ka, paano nyo naman nakilala? O, halimbawa, tay, pan, dati, papo, paano mo nakilala si Jesus Christ? Ano ang naibigay sa iyo ni Jesus Christ? Ano ba sa iyo si Jesus Christ? Maaaring mga kasagutan natin, madalas, every time, no? John 3:16. Amen? Baka ngayon, may mga Kristyano pa dyan, hindi pa alam yung John 3:16. Amen? No? Born again tayo, pero yung sabing the heart of the Bible, no? Ano yun? For God so loved the world. No, baka hindi pa natin alam yun. Dapat tayo mga Kristiyano, alam natin yan. No? At sabi nga,
Alam niyo si Jesus Christ, kung lubos natin siyang kikilalanin, marami po siyang pangalan na ginamit sa New Testament. Sa Old Testament, napakarami, daan. Doon lang tayo sa New Testament. Paano mo nakilala si Jesus Christ? Ano yung pagkakilala niyo sa Kanya? Anong pagkakilala natin kay Jesus Christ? Si Jesus. Si Jesus na lang. Ano ang magkakilala mo kay Jesus? Parang dito kilala mo si Mayor, kilala ka ba ni Jesus? Amen? Baka ang dami natin, puno tayo sa church. Natutuwa tayo. Pero baka mamaya, tanungin ka, sino ba si Jesus? O maaaring sagutin natin, siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung tumanggap ng kasalanan ng mga tao. Tama yun. Tama po yun. Pero hindi po doon natitigil ang pagkakilala natin kay Jesus. Lalo na kasi sinasabi natin, we are Christ-centered church. Yung mga kapatid nating Muslim dyan, pagka tinanong mo sila, sino si Jesus, sasagutin nila, bukong-bukok. No, ang hindi lang nila matanggap, si Jesus ay Diyos. Hindi na ay matanggapin ng mga kapatid nating Muslim dyan. Ngayon, tayo, kung we are believers and followers of Christ, paano mo nakilala si Jesus Christ? Oo, tinanggap natin. Tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino si Jesus Christ sa buhay mo? Di ba ang dami niyang binanggit na pangalan? No? Bibigyan ko ng example. May pangalan siya, no? Ang binigay sa kanya. Ano ba ibig sabihin ng Jesus? Jesus. Sa Hebrew word, Joshua. No? Joshua. In English lang po na Jesus yun. Joshua po yan. It means na Savior, Deliverer. No, sa Greek words, Aramaic, at Hebrew words, yung Jesus, Joshua yan . Sa Muslim, Isa naman yan . No? Isa. Ang ibig sabihin ng Jesus ay Savior, Redeemer. Diba? At least, pag sinabi, sino ba si Jesus sa inyo, sa buhay niyo? Savior natin yan. Kaya my Lord and my Savior, Redeemer. Ano ba iniredeem sa atin? O doon mo naman pwede pasok. Yung mga kasalanan ko. Kaya nga napasok niya, dahil niredeem niya ako, tinubos niya ako. At least, nakilala natin si Jesus niya. Diba? Ano ba bakit siya tinawag na Christ? Sino ba yung Christ? Bakit may Jesus, may Christ na? Ano ba ibig sabihin ng Christ? Ibig sabihin ng Christ sa Greek word, Hebrew word, Christos. Christos po iyan. Which means the Messiah, the Anointed One. Amen? Kaya tinawag Jesus, the Savior, the Anointed One, Jesus Christ. Amen po? Amen. Yan. At least kahit papaano, meron tayong nai-input. Alam natin, ang pagdaanan natin to doon sa mga basic Bible study natin. Pero, pag dito ka na napagtang dyan, papunta ka dito, kailangan pakilala ng buong buo. Ang alam lang natin ipakilala yung namatay sa krus. Anak ni Virgin Mary. Amen? Pinanganak sa samsaban. Tama po yun. Pero sabi nga ang dami pong pangalan ni Jesus Christ ang binigay sa kanya. May title pa yan, si Jesus Christ. Ano ba yung mga title na alam natin? Bibigyan ko yung example. I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Amen? Diba? Binanggit po yan. Sabi ko ni Jesus Christ, I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaroon sa ating Ama, kundi sa pamamagitan ko. Minsan may nakaharap tayo na ibang tagapagturo. Di ba? Ang daming binabanggit. Di ba? O isa na sa babanggitin ko. Di ba? Si Kibuloy. Pastor Kibuloy. Di ba? Binabanggit niya, siya yung daan. Sorry po. No? Yung mga false prophet. Inamping niya. Wala naman sa Bible, sa Bible na si Kibuloy ang daan. Si Jesus Christ lang. Di ba kung siya, ang dami niya, billion yung followers niya. Billion ang followers ni Pastor Kibuloy. At spiritual advisor ng ating mahal na presidente. Amen? Kung wala po yung alam sa salita ng Diyos, maaaring maniwala kayo doon sa pinakahayag ng ibang mga tagapagturo. Ano ba yung mga nabanggit? I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Noong panahon po namin na nandiyan kami sa Jeddah, ang tawag namin sa Bible, tinapay. Para hindi, may katabi kami ibang tao o sa telepono.
ang tawag namin kakain na tayo ng tinapay. May dala ka bang tinapay? Ibig sabihin nun, magbabible study na tayo. May dala ka bang? Dala mo ba yung Bible mo? Kaya I am the bread of life. No? Binanggit din sa Bible, sa New Testament, makikita nila dyan. I am the living water. I am the good shepherd. Ano pa? I am the Alpha and Omega, the first and the last. Ano pa? Madami po yan. Sa Old Testament, napakarami. The Prince of Peace, the King of Kings, and the Lord of Lords. Amen po? Ngayon, sabi nga kailangan makilala natin yung lubusan ang ating Panginoong Isus. Pag sinabi kasi Lord, my Lord Jesus. No? Pag sinabi Lord Jesus, pag sinabi my Lord Jesus, siya yung may authority sa buhay natin. Siya yung master ng buhay natin. Lahat ng plano natin, pangarap natin, dapat isinasangguni natin sa ating Panginoon. Alam niya yan. Amen po? Kilala ba natin ang ating Panginoon na sinasamba? Ang itinataas ng ating church? We are Christ-centered church. Ano ba ang teaching? Christ teaching ba? O meron pa bang iba? Nung nandiyan ako naka-attend pa kami apostolic teaching Meron pong ganoon. If we are Christ-centered church, ang dapat Christ teaching. Wala naman siguro sa PCF yan. Wala. Amen? Pero po dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, marami pong tinuturo hindi about Christ. Hindi po nakakalungkot. Ginagamit natin yung pangalan Jesus Christ. Pero pagdating sa pagtuturo, hindi Christ teaching. Ano ba yung mga natawag na Christ teaching? Andun po yun sa Mount of Olives. Ang dami ng tinuro doon. Andun lahat ng Christ teachings. Isa sa mga famous teaching ng ating Panginoon. Di ba? Love your enemy. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng Diba? Ang daming commandment. Sa Old Testament, ang daming commandment. Nasa 100 commandments yata, nasa 300 commandments sa Old Testament. Lalo na doon, makikita mo yung commandments. Sa Leviticus, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Ang dami pong commandments doon na si Moses ang gumawa. Pero nung dumating si Jesus Christ, nung dumating si Jesus Christ dito sa lupa, our anointed one, the Messiah, nung dumating po siya rito, yung hundreds of commandments, ginawa niyang ilan ang commandments? Dalawa. Ano yun? Dalawa. Love your neighbor as you love yourself. Amen? Andun po yan sa... Love the Lord your God. No, ginawa na lang yung dalawa yan. Ginawa yung hundreds of commandments. Ginawa yan dalawa. Love yourselves. Love your neighbor as you love yourself. Mamaya ako na babanggit niya. No? Kaya, pag tinanong sa'yo, sino pa si Jesus Christ sa'yo? Ang tinuro ng ating Panginoon, pag-ibig. Biro mo, mahalin mo kapit bahay mo, kahit na yung aso nila sa tapat ng bahay mo, doon na dumubube. Yung basura nila, tinatambak sa harapan ng bahay. Ano ba mahalin ng kapit bahay mo? We are Christian, believers and followers of Christ. Amen? Kaya doon mo makikita kung itinataas mo si Kristo sa buhay mo, magpapakababa ka. Kaya sasabi, Jesus must increase, I must decrease. Isang sample na kapitbahay mo. Ang araw na araw nagbibidyo Gusto mong matulog. Meron bang ganyan sa lugar niyo? Wala naman siguro sa mga taga-TCF yan, sa mga kapitbahay natin, na gusto mong matulog.
yung katabing kwarto mo o kakwarto mo, nanonood ng TV, lakas-lakas. Nagpapatugtog, ang lakas. Pag tumawag sa bahay sa Pilipinas, kakwarto mo, hello, halos magising ka na, nagulat ka. Siyempre, ito naman, Kristiyano ka, believers and followers of Christ. Paano mo napapakita doon na si Jesus at itataas mo at ibababa mo yung sarili mo? Sabi nga doon kanina sa Evangel exhortation, di ba? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Araw-araw ba ganyan ang katabi mo sa kwarto yung tumawag? Ang lakas, ay papatupag. Hindi naman. Di ba? Diyan mo makikita paano masasabi sa sarili mo, Jesus must increase in our life. And ako, dapat mag-decrease. Oo, professional ka. Oo, matalino ka. Oo, mataas ang posisyon mo. Oo, marami kang kompleto ka na. May sasakyan ka, bayat lupa. Lahat nasa iyo na. Materials. The more na meron ka, the more na kompleto ka, dapat magpakumbaba ka. Kristiyano ka. Ang image ng Christ magre-reflect sa atin. Kapag ang image ni Christ na punong-puno ng humbleness, no? Uy, galing naman. Na itataas ang ating Panginoong Jesus. Doon pa lang sa karakter at na pinapakita natin. Amen po? Amen? Amen. Sa inyong asawa, sa mag-asawa, paano makikita sa buhay natin na si Jesus ay mag-i-increase sa buhay natin? Sa mag-asawa, sino ang nakikita? Anong refleksyon ni Jesus Christ sa buhay ng babae at sa buhay ng lalaking mag-asawa? Kayo po makakasagot niyan. Kung si Jesus ba ay naitataas o sumiset lang. Amen? Sa trabaho natin, ikaw yung may posisyon ka, may tao ka, may hinahawa kang tao. Pag mayroong nagkamali, andun, nakasidaw ka, andoon yung kung ano lumalabas, Kristiyano ka, followers and believers of Christ. No, nag-worship tayo, nag-pray tayo, kaya pag wala ka na sa church, ano yung lumalabas? Nagre-reflect ba? Nagre-reflect ba sa atin na itataas ba si Kristo? Dapat doon pa lang sa buhay natin, doon sa kasi hindi naman tayo tumira ng solo lang di ba? Sumulo tayo, nanirahan tayo dito sa Pilipinas o sa Saudi Arabia, may kapitbahay tayo, may kasama tayo sa trabaho, may kasama tayo sa opisina, lahat ng paligid natin, di ba na lang pag natutulog na patulog na tayo, dari pang tayo kasama sa kwarto, unless na solo ka. Diba? Pagkagising ba, i-pray. Pag-alis mo ba ng bahay, i-pray. Pag-uwi ng bahay, i-pray. Diba? Isa sa mga katangian, doon pa lang sa buhay natin, nagre-reflection na si Jesus Christ. Sabi nga, kawangis tayo ng ating Kapanginoon. Yun, pag hindi natin kaya gawin nun, sino magiging kawangis natin? Amen? Sino magiging kawangis natin? Okay, pag Sunday, praise the Lord, hallelujah. Worthy is the Lamb. High praise. Pero eto na, pagdating natin sa labas ng simbahan, katrabaho natin, may katampuhan. No? Isa yan, sabi nga, paano natin may tataas sa buhay natin si Jesus Christ? Isa yan, na dapat kilalanin natin si Jesus Christ. Ang hindi mo sa kilala, kahit na tinanggap mo si Jesus, walang silbi. Walang silbi. O tinanggap mo si Jesus Christ, sino si Jesus Christ sa buhay mo? Anong pagkakaalam mo kay Jesus Christ? Dapat alam natin. Makitigilan ba doon sa John 3:16? The light of the world? Hindi. Dapat may application tayo. Mag-reflect sa atin. Sabi, hindi ka, si Jesus ay salita. Sabi doon sa 1 John 1. Sa John 1, di ba? Ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao.
and is Jesus Christ. Amen? Kaya, isa sa mga katangian, isa sa mga dapat natin gawin na maitaas at laging nag-increase si Jesus Christ. Hindi lang sa ating awitan. Hindi lang sa ating awitan. No? Kaya napakahalaga po na sabi nga, hindi po nakita doon sa madalas kong kinukong, I must decrease, Jesus must increase. Alam niyo po, hindi naman po ligid sa inyong kalaman. Ako po ay na-COVID positive. Ako po ay nagkaroon. Ako po ay, hindi na sa aming biktima na tinamaan po ako ng COVID positive 19. Positive ako sa COVID-19. No? Ano ba yung tawag doon? Critical, yung tinatawag. Dalawa yan. Tatlo. Yung mild, Severe. critical, and severe. Yung mga severe, kadalasan po yan, no? Yung talagang, bawa senior citizen ka na, nandoon ka sa hospital. Kung kaya mong humiga ka ng nakadapa 24 oras, doon ka lang sa ward mo na kakadat mo. Imagine 24 hours kang nakadapa na hindi mo nakasanayan. Para daw yung ang explanation ng doktor, para yung baga natin nakalapat at pumapasok ang magandang daloy ang hininga. Ngayon, pag hindi mo kayang humiga ng nakadapa, kahit hindi ka sibir, ilalagay ka nila doon sa sibir. Yung lalagyan ka ng tubo. Nabili ko yung mga nurse Hindi sa harap ko sinabi Nagkukwentuhan po sila. Dahil po, sabi nga ng nurse, dapat si sir ilagay na dun sa loob para hindi na nahihirapan. Kasi yung first 10 days ko, talaga pantindi. Para akong maamong tupa. Kung ano na lang yung gagawin sa akin ng mga nurses. Kasi 4 na nurse ko ang nagpapalit. May tagakuha ng dugo, may nagpapainom sa akin ng gamot, meron kumukuha sa akin every 4 hours ng viral. So, temperature, blood pressure, yung oximeter, yung para po doon sa hininga, yung tawag dito, oxygen. Doon po naisip, na sabi nga doon sa kanila, ang buhay ay sabi po doon sa Santiago, sa James chapter 4, verse 14, no? Sa Tagalog version. Hindi kasi, pakibuksan po yung mga Bible natin para masundan po natin. Sabi po doon, hindi ba ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas? Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, parang usok lang. Sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Yung po pumasok sa isipan ko yun, no? Pumasok po. Ang lakas-lakas ko. Nung dinala po ako doon sa ICU the first day, hindi na ako kinausap ng doktor. Ang kinausap ko ng doktor, si Brad JC. Ang sabi ko ng doktor kay Brad JC, yung papa mo critical, 50-50. Pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Nakita nila yung condition ko ng time na yun Kasi ang oxygen level ko, 88 pababa. Hindi man lang ako umabot sa passing grade na 90. 88 pababa. At yung 88 na yun, pag walang oxygen, bumababa pa. Kaya pala ang daming namamatay. At pag wala kang pera, at ibibili ka ng oxygen, ang dugtong ng buhay mo, para makahinga lang. Kasi pagdating doon, nilagyan ako ng oxygen 3 po yung klase ng Kaya kung po ito sineshare sa inyo, kasi yung time na yun, at talagang
Ang baba talaga ng tingin ko sa sarili ko. Ang atang kong itinataas at binabanggit, Jesus Christ, by your blood. Isaiah 53:5. Sa pamamagitan ng iyong latay, ako'y pinagaling mo. The resurrection of Christ, the life and resurrection of Christ. Para kung yung mga tao na nasa tabi ko, nakatingin sa akin. Jesus Christ, Jesus Christ. Hindi ko nga binanggit yung anak ko, yung asawa ko, hindi ko binanggit. Imagine po yung paglagay, tatlong klase po yung tawag dito, yung host na nilalagay, yung unang host na nilalagay, yung may logo, meron po, inuwi po yun eh. Hindi ko na po makita kung saan na mga nilagay ng anak ko. Sabi ko nga, ano ko yun, kasi nga sabi ng hospital, ba't may uwi yan? Sabi ko, kailangan ko uwi dito. Kasi po, nagsiserve ako sa church, ipapatutok ko ito. Sabi niya, ano mo na lang, pugasan ng alcohol, nandito nakakami yun eh. At hinihintay ko nga itong pagkakataon na ito. Tatlong klase, siguro sa mga nagtatrabaho sa hospital, alam na, tatlong tagal ka, tapos may lobo, at yung hilinga mo, lumalabas din sa lobo. Pag tumigil yung lobo, ano ibig sabihin nun? Dedo. Pangalawa, kung mababa, hindi na masyadong mataas, tumataas na yung level ng oxygen mo, tatanggalin niyo, papalitan yung dito na lang. Pagod na ka na lang. At kung mataas na yung level ng oxygen mo, dito na lang, yung dalawa, yun na lang. Sa isang araw po, 4 hanggang 5 oxygen na malalaki, na halos kasing lakto yung oxygen. Imagine, sa unang oxygen, paglagay mo sa'yo, meron na pong hindi nakakayanan. Kaya ang sabi ng doktor, sana makayanan mo. Kasi apektado na po yung baga ko eh. Pinasok na po ng COVID. Although ako po ay vaccinated ng Sinovac. Kompleto po kami pamilya. Ang sabi nga ng mga nasa, tinanong ako, Sir, vaccinated ako? Hindi, salamat. Kasi kung hindi kayo vaccinated, katulad kayo sa kabila, yung nakasabay niyo. 3 araw lang. Buti, mabukha ko ng 3 araw. Kasi may mga cases sila, 24 hours, mga hindi vaccinated. Kaya lang senior. Mga senior. Pag sinabi yung senior, 61, 62, pataas. Ayun na kasama ko sa work. Dalawa ko eh, 4 ko, 2 kami. Kasama, puro senior kami. Imagine, 4 na oxygen, tapos naka-high flow. Ano ba yung high flow? Takataas yun. Kapag hindi ko kaya ng isang tao, doon pa lang bibigay ka na kasi malulunod ka. Malulunod ka. Ang gagawin sa'yo, ilalagay ka naman doon sa nilalagyan ka ng tubo. Praise God. No, yung nilagay po sa akin oxygen na naka-high flow, tinulungan po ako na with the grace of God, nakayanan ko po yung oxygen. Nung imagine, 24 hours, 4 na oxygen. Kung wala po yung oxygen na yun, siguro po, na talagang sinusurvive ako ng laki ng tulong ng oxygen eh. Tapos, nakahiga ka. 24 hours nakahiga ka. Nakadapa. Pag nakita kasi, 4 na yung nurse, nagpapalitan, kasi nasa private hospital eh. Ay lang kainaman kapag nasa private hospital ka. Kasi during that time, surge, pataas po yung COVID eh. Pataas. From August to September, pataas po yan. Ang dami po, dito po sa lugar namin, sa barangay namin, alis po kakatagin, kakapit na ay. At puno lahat ng hospital. Puno, yung tagang Laguna, napunta ng Manila, yung Manila, napunta. Maghahanap ka. Pinakita ko sa TV, di ba? Nasa labas ng mga hospital, naka-tent, nakita rin po ni JC, yung mga may COVID patient, katabi niya. Katabi ni JC, kaya nga praise God, no? Puri ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon sa kay Brad JC. Siya yung nakaharap doon sa mga COVID patient. At ako, isa ako sa COVID patient na yung dinala ako doon sa hospital, nakaganon ako kay JC. Pag nag-iingahan kami, magkakaharap lang kami. Siya po nag-aasikaso dito sa kwarto namin. Siya yung labas-pasok, na ano nga ako, sabi ko, Panginoon. Siyempre, pag tinanong ka ng
may ano yung tawag dito? Yung tatanungin, sino yung mga kasama sa, sino yung direct contact mo. Eh, si JC ang direct, yung lahat talagang silang, wala nang iba. Yung maghahabi ng pagkain sa kwarto ko, ayusin yung oxygen, pupunasan ako siya. Although vaccinated siya, i-check ko pa nung time yun, nag-a-apply siya for abroad at schedule siya for medical. Hinihintay niya schedule niya for medical nung time na yun. At nung nandun po ako sa hospital, kaya nasabi ko na talagang babang-baba ang sarili ko at si Jesus talaga ay tinataas ko. Salamat. Merong TCF na nagpakilala sa akin na meron mga Bible studies, meron mga pagtutur about Jesus Christ. Amen? Kung wala tayong mga Bible studies, wala nagtuturo sa atin, paano na? Paano natin may tataas si Jesus Christ? Sino itataas natin? Si San Pablo? Si Pedro? Si Virgen Maria? Si Abdullah? Si Allah? Itataas natin. Kung walang Jesus Christ, tayong nakilala. Amen? Kaya sa buhay natin, maging, sa akin lang naging ugali ng pamilya namin, Jesus Christ must increase. Okay, pinapanalangin natin, mag-increase ang salary natin, mag-increase tayo sa posisyon. Sa lahat, sino ba magbibigay ng increase sa iyo? Sino magtataas sa iyo? Siyempre, si Jesus Christ pa rin, ang ating Panginoon. Amen? Nung nandun po ako sa COVID hospital, nung ipinasok po ako doon, sabi ko nga, hindi ko nabanggit yung pamilya ko, pero umiiyak po ako. Yung pumapasok sa akin, sabi ko, huling kita ko na sa pamilya ko pala yung nagabi. Tapos si JC, anak ko kanina. Hindi ko natin, ganun. Kumbaga, kasi yun ang reality eh. Yun ang totoo eh. Nakapikit ako, umiiyak ako dun sa higaan ko. Nung nasa emergency room, nagkikita pa kami ni JC sa salamin eh. Kaway-kaway kami dalawa eh. Pag gano'n si JC sa salamin, pero naka-oxygen na ako noon. Pagdating na sa gabi, wala na siya. Wala na sa room, kita ako na sa, kasi pinasok na ako dun sa room eh, na hindi ko na siya makikita eh. Yung time pa lang yun, sinabihan si JC na, ang ginawa pala ni Brad JC ng time yun, tinawagan si Lester, tinawagan niya si Raymond, mama niya, sabi natin si Papa. Siyempre, ikaw ba naman? Kaya sabi ko, hindi naman nila pinaalam sa akin. Yung time na yun, hindi nila pinaalam sa akin. Ang ginawa ni JC, mga tawag sila sa pastor, gusto namin dito, sa mga kapatiran, sa mga kapatid ko, nag-pray na sila during yung time na yun. Talagang napakahalaga din ng prayer. Isa po ito sa mga kailangan natin kung paano natin maitaas si Jesus Christ. Amen? Ilang minuto ba allowed ko? 2 days po. Pastor Edwin, ilang minuto ba allowed ko? Isang minuto. No? Ganito tayo pa, oh, kaya, sabi ko nga doon sa mga nakasama ko doon, maging nurse, sabi sa akin ng nurse, salamat po, hindi kayo nalimunod sa oxygen. Full na yung oxygen. Sabi ko, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko inisip yung oxygen eh. Ang inisip yung oxygen si Jesus Christ. Siya yung nagbibigay sa akin ng oxygen. Amen, amen, amen. Diba? Si Jesus Christ ang oxygen ko. Siya yung magbibigay buhay sa akin. Paano nga kung wala kang pera? May oxygen ka kaya? Hindi ba? Paano kung walang pang-hospital? Walang bakanting hospital? Karamihan po, gano'n, walang bakanting. Ang nangyari naman po, kaya kang pinapunta doon sa privadong hospital. Yung anak ko, si Raymond, ninang niya yung mayora dito, tinawagan niya ng mayora. Yung si Papa, critical. Mukha naman po matulong. At yung ginawa ni mayora, tumawag sa mga kilalang hospital, at yung may bakante lang, doon sa privado. Doon ako dinala ni JC. No? Kasi 16 po ako, yung Pines, 16,
O August 16 nung gabi, dinala ko ni JC doon sa hospital para i-COVID test ako. Nandun ako sa sakyan niya, sa kotse niya. Ubo ko ng ubo. Ubo ko ng ubo. Yung time na yun. Ano ang tipo? Puri ng Panginoon, no? Purihin si Jesus sa buhay din ni JC. Direct contact eh. Mo sa loob ng sasakyan eh, binubuksan ko na nga agad yung window para pag umubo ko eh. Pagdating doon sa hospital, pila pa dapat kami eh. Pila pa dapat kami para i-test ako noon. Gabi na eh. Pero siyempre, may mga kilala, tawag, pinapunta kami. Hindi ayaw nga kami intindi ng gwardiya dahil pipila daw kami. Hindi contact. Hanggang sa dumating, tinawag kami. Kinalikot yung ilong ko hanggang dito yata yun. Dalawang ilong hanggang dito. Yun pa lang. Tapos sa tenga, ay wala pa sa tenga. Sa lalamunan. Hindi ka masakit yung sa ilong. Kaya si JC, tatlong beses yata na COVID na si JC bago magpunta na Saudi Arabia. No? 2 beses Saudi, 1 beses dito. Noong time na yun talagang doon pa lang, 16 po ako na COVID test, pero kinabukasan niya, 16, 18, dapat 2 days, after 3 days after ang pinakaminom para malaman mo eh. Pero may 2 days na eh. Noong 18 ng tanghali, nag-uusap po kami yung pamilya namin dito, layo-layo po kami, face mask, sabi gano'n, ano na lang namin kayo, yung home care daw ako, may pupunta rito sa amin, may sasakyan, nandun yung mga aparatos, tapos pupunta sa bahay, paninggaling sa sabi ko, paparada doon yan, paparada, tapos bababa yung mga nurses o yung mga medical staff na parang nakapang-astronaut na suot. Diba? Tinitigilan yung mga kapitbahay. Sabi ng pamilya ko, hindi yun ang halaga, ano kayo. Kasi kung saan punta pa kayo sa hospital, baka mamaya, punuan na, may siratan na. Kaya nung gabi hanggang gabi, maghapon, may tinatawagan si JC na doktor na kaibigan ng pinsan niya, tinawagan niya, sabi niya, dalayin niyo na yung papa niyo kung ganyan ang, kasi may lumalabas na puso. Sorry po sa mukhain, may lumalabas na flame sa akin, iba na ang kulay. Ang sabi ko lang sa gamot na iniinom ko, 2 beses ko nakita ni JC. Usap na naman sila. Kaya sinabi, kinabukasan, siguro mag-aalas 10 ng umaga, padali na namin sa ospital. Eh, maya-maya, siguro after 30 minutes, may dumating na ambulansya sa amin. Sinundo na ako ng ambulansya. Siyempre, usually, pagka yung mga nasa isipan nyo, meron nga dito yung usapan, di ba, nadadaryo, Facebook, yung pamilya nyo may COVID, anduin yung parang, ang tawag dito, namumuhi, nandidire, o gano'n din, COVID yan, gano'n. Salamat po sa Panginoon, praise God, hindi po nangyari sa amin. Tinatanong ko nga rin sa amin eh. No? At yung mga kapitbahay namin na may mga mild COVID, natulungan pa ng mga anak ko. Amen, praise God. Kaya nga doon sabi ko na dapat na itataas. Alam nila na Kristiyano kami. Amen? Nakakatulong. Yung mga ginamit ng oxygen, yung mga aparatos ko, pinahilan pa nila. Doon sa mga mild na COVID. Hindi ko sabi nga, hindi pa tayo pinag-usapan doon. Eh, yung 2 po kami na COVID, yung bunso kong anak ng si Raymond. Siya yung una. Doon po nanggaling yung COVID ko. Kasi galing po si Raymond doon sa isang okasyon, doon sa kapatid niya, sa bayaw niya, sa asawa ni Joan, sa kabilang simong barangay. Galing po sila, doon nag-stay sila ng 5 days. Pag-uwi niya, masama na pakiramdam niya. At nung gabi, nakita ko yung asawa niya, kumukuha ng mainit na tubig. Pala, hinahaplusan sa may tubig. So bakit? Eh, masama po pakiramdam ni Raymond eh. Ang nilalagnat. Yun po yung natatandaan ko. Hindi ko muna sa inakyat ng gabi yun. Pinabukasan ko, palibasa anak ko, inakyat ko na siya. Pag-akyat doon, hindi siya, wala siyang face mask. Bagamat, sabi nga, hindi ko maalala rin kung may face mask ako that time o wala eh. Siyempre, anak ko siya, sabi ko, sige, pag-pray, usap kami. So, tanong-tanong ko, paano ba yan? Hindi niya pa kinikwento na yung pinuntahan niya na bayaw niya, may sakit niya, hindi niya rin alam. Di, nakbay ko yung anak ko, pinag-pray ko. Sino ko siya? Ginaganda na siya eh. Ba, pinabukasan?
After lunch, nakaramdam ako ng, sabi ko, napapagod. Parang hapong-hapo. Yun ang unang naramdaman ko. Yung talagang, yung hapo ako, pagod ako. Sabi nga ng asawa ko, para wala ka namang ginawa, napapagod ka. Sabi na, yan, nilagnat na ako. Tapos nung gabi, natulog kami, nasa kwarto si JC, lahat kami. Bukas kami ng aircon, dahil kinabukasan mga taas na lagnat ko, 38 point something, 38.8, nagulat na. Ang ginawa ni JC, sabi niya, Ama, isolate na kayo, doon na kayo sa baba matulog. Si Papa na lang dito sa kwarto. Si Raymond nandun naman sa taas, silang isa. Si JC nasa ibang, ito kwarto po, ito ni JC, nakikiram lang po ako ng kwarto. Dapat po, doon ako sa kwarto ni Raymond. Yung kwarto po ito ni JC, iniram ko. Kasi sa kwarto ko po, labas-pasok. Labas-pasok lang sa akin po. Kaya nung time na yun, tapos nung nanganak po yung aso namin, August 10, nanganak yung Shih Tzu namin, magka-digit na naman kami ni Raymond. Face to face kami dahil si Raymond parang kamadrona ng aso namin. Sa dami ng aso namin, siya ni Papa na. Magka-digit na naman kami. Tapos, siguro after ng mga ilang days, nalaman niya yung bayaw niya positive sa COVID. Kaya siya, ina-isolate niya na sarili niya. Sabi niya, hindi na ako lalabas, ganito. Tapos nagpa-check up pala siya, nagpa-check up. Sinabi naman sa ano pa, positive po ako, mag-isolate na ako. Pero siya, mild lang siya kanya. Kasi 14 days isolated siya eh. Talagang walang labasan. Kaya nga po nung time na yung yung tawag dito, yung taas na ng lagnat ko, nandun lang siya sa hagdanan eh. Katingin lang siya sa akin. Gusto niya po akong lapitan. Hindi siya makalapit. Kasi nga, naka-isolate, naka-quarantine siya eh. Tapos yung asawa niya, si Joanne, pinababa niya. Si JC naman, yung time na yun, pagod na, stress na rin siya. Si pataas ang lagnat ko, buka-buka, taas. Yung asawa ni Raymond, si Joanne, hindi po siya nandiri sa akin. Hindi po siya nailang. Hindi po talagang iliyak ko sa Panginoon. Sabi ng ni Raymond, isa kasi tumulong, hindi siya patulong. Inausap niya asawa niya. Sabi niya, Joanne, mabaka muna kay Papa. Tulong muna doon kay JC. Himingi na tulong si JC eh. Sabi mo, patulong naman. Kaya pagbaba ng asawa niya, pagpasok sa kwarto, ginawa ni Joanne yung towel na malamig. Pinupunasan na ako dito ng buong katawan ko. Hindi po pa ako kayo mag-alala. Hindi ko alam kung kompleto na. Hindi pa siya kompleto ng vaccine that time. Isang dose pa siya ng time na yun. Talagang, ang pinataas ko yung Panginoon sa grasya. Siyempre, pag ikaw natatakot ka na eh. Ano na ako eh, yung kumbaga, lahat ng symptoms na sa akin na. Tapos ikaw babae ka. Yung anak ko naman, si Raymond, tulungan mo si Papa o si JC. Pinunasan niyo po ako pababa. Dito, hanggang tiyang ko. Si JC nakahipo na eh, pagod na eh. Yung po na ikukwento ko, naisishare ko lang po na yun. Pero yung time na yun, iniisip ko na ang Panginoon, sabi ko, kung ano man yung not my will, but the will of God, sabi ko, ano yung gusto ng Panginoon, mangyari sa buhay ko. Hindi ako hindi. Gawin niyo. Dito na po eh. Kumbaga, gusto ko makita sa sarili ko na siya pa rin itinataas ko during that time. No? Parang nga akong ama-among tupa, kung pinikap ako ng ambulansya dito, sabi sa akin, dalhin ako sa ospital para mas lalo kayo doon maasikaso. Kuha ko ng jacket, nakita ko si Gracie, ang dami ng dalang damit. Pag isang buwan ang dami ng dalang damit. Hindi na ako nagtanong, ang daming damit. Tapos, naka-oxygen ako sa ambulance, pagdating na sa hospital, nasa emergency room ako, pinunadagan ako ng mga tingin sa akin, ganito. Tapos pinasok na ako doon. Hindi lang pasan ko yung ICU eh. Nandun ako sa recovery room eh. Ibig sabihin, yung unang step, yung sa oxygen, nakapasa ako, nakayanan ko. Kaya nilagay ako sa recovery. Kumbaga, doon obserbahan ako. Tapos yan, pag tinanong ko nga yung nurse, sabi sa akin, kasi hindi ako makatulog. Kasi papalitan lagi yung oxygen.
Binigyan naman kami, privilege naman po namin, pag wala kaming oxygen, meron kaming beeper. Ipindutin mo yun, pupunta rin yung nurse, tatanungin ako ba't ko kayo ng beeper, kung wala ng oxygen. Kasi pag wala ng oxygen, mahirapan po akong huminga talaga. Hirap huminga. Tapos parang pakiramdam ko, init na init ako. Kasi palit sila, mga babae. Tapos sabi nga ng mga nurse doon, siguro yung first 10 days ko noon, sabi sa akin, sana po makayanan niyo yung mga gamot. Mas kayanan niyo po yung may allergy po ba kayo? Ako sabi, may high blood pa po pala. Yun ang nagpahirap sa akin, yung hypertension. Kaya paalala, kayong mga nandyan, sa mga nakikinig, pag nagkaroon po tayo ng high blood, habang buhay na po yan, mahirap ng tanggalin. No? Iinom na kayo ng maintenance. Kapag kayo ay may diabetes, habang buhay na yan. Sa panahon po ng pandemic, na hindi natin nakikita, yan po ang magpapahirap. Pag dumako sa atin si pandemic, pag bumisita sa loob ng katawan natin, lalo hindi pa kayo vaccinated. Siguro naman wala sa PCR na ganyan. Lahat vaccinated. The first 10 days po, yung tawag oral, no, bukod sa mga walo pong dextrose yung nakabilin sa akin, nagpost ako nun eh. Yan ang una kong pinos eh. 8 dextrose at yung mga dextrose nun, hindi ko alam kung ano. Ang tandaan ko lang nun na para daw lahat sa COVID yun, imagine 8 dextrose. Yung una pong pinatingin sa akin, yung unang araw ko doon, yung gano'n, no? Na which is 24,000 ang isa. Dalawa po yung ngayon, pagdating ko roon, ay ginabukasan. Naka-4 yata ako nun. Kung 4 na kakawalong, hindi ko maalala yung tawag doon eh. Lagi po, kasi nagkaubusan po doon eh. Nagkaubusan, lagi nasa trillion eh. Teslo ba yun o kung ano. Kung imagine, 4 yung binigay sa akin. Para daw kumbaga, ito yung baga ko. Yung gamot na yun, sasaklugin doon para hindi na raw kumalat. Hindi na bumaba sa kidney ko, hindi na kumalat sa puso ko. Imagine kung wala kang pera at wala ka pang Jesus sa puso mo. Doon pa lang pag sinabi sa'yo yung presyo eh. Diba? Kasi sabi ko sa Panginoon, yan, hindi mo pwedeng sabihin na nagsiserve naman ako sa inyo. Isyano naman ako. Kaya, hindi mo pwedeng gano'n eh. Hindi ka pwedeng mag-question talaga eh. Hindi ka pwedeng mag-question. Hindi ka pwedeng mag-question. Diba? Nabalitaan niyo naman po, diba? Nabalitaan niyo. Ang daming pastor sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Kasi sa amin, may nagpipig sa aming mga pastor. Mga kapwa namin pastor dito sa church na yan na namin, sa KAI. Pinapakita pa doon, nasa group chat namin, nakapapasok lang sa hospital, 2. Isang babae, isang lalaki, pagdaba o pagpasok doon, 24 hours patay. Ang lupit. Kaya nung nandun po ako sa loob ng clinic, nasa loob ng room, may kasama ako doon, na 3 yung nagpalitan na kasama ko nakauwi, ako lang naiwan eh. Parang ako yung mayor. Kasi 3 yung napauwi na, ako yung naiwan eh. Talagang sabi ko, pasensya na kayo sa akin ha. Kasi nagpipray ako, nagbabasa ako ng Bible, hindi ko maiwasang magpuri sa pang. Sabi naman ng mga katabi ko, okay lang po yun, at least nakakadinig po kami ng salita ng Panginoon. Nakakadinig. Hindi ka pwedeng mag-share eh. Mag-share ang layo. Hindi share ako malayo, may pagitan. So lang nakasama yung boses mo. Pag dumaan yung nurse, pag may dumating na nurse, mag-share ka. Sasabihin mo ganun po nangyari sa akin eh. Pag may nurse, ang ginagawa ko, sumusulat ako, tapos pababasa ko sa nurse, sabi ko, basahin mo nga ito. Yung madidinig ko, babasahin ng nurse. May mga nurse na Christian. Sabihin sa akin, sir, naging din po ako. Papakilala sa akin. Dahil sabi niya, at least during that time, na itataas namin, nagre-reflect ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya ang Panginoon nakamasid eh. Tinitingnan ka, kung ikaw ay magpapaka-humble, pag sinabi niya paka-humble, hawak mo pa rin yung salita niya, doon ka pa rin kakapit. Doon yung salita pa rin ka madinig. May mga katabi kami doon, katabi ko na bumigay. Gusto ko makita anak ko, gusto ko makita asawa ko. Gusto ko makita yung apo ko. Lalo yung babae na, sabi nga ni Jessica, yung katabi mo ng babae na nasa picture, namatay pala yun. Sabi niya, ha? Sabi ni Jay sa akin.
Wala ko nadinig na nag-pray. Yung may doktor pa. Pagpasok sa loob ng kwarto ko, sasabihin sa akin, oh, mag-praise ka, mag-praise the Lord ka. Tumataas yung oxygen mo. May ginaganon ako ng doktor kasi pag lumapasok ng doktor, sabihin sa akin na naabutan niya ako, nagbabasa ako ng Bible, nag-pray ako. Sabihin niya, uy, pray ka, okay yan, buti yan. Uy, nagbabasa ka pala ng Bible, okay yan. Sabihin mo, doktor. Kaya pagpasok ng doktor, sabi sa akin, oh, mag-praise the Lord ka, praise God. Sabi, doktor na nagsasabi, may reflection eh. May reflection. Hindi ka tulad nung, sabi ko nga, yung nabibinig ko, na doon sa kabilang kwarto, na gusto ko makita ang ako, which is imposible, si bawal ng dalaw. Ang makikita ko lang yung doktor, which is dumalaw sa'yo, wala pang 10 yung doktor. Wala pang 10 seconds, tumalabas na eh. Siyempre mga doktor, ayaw mahawa. Ilang pasyente ang pupuntahan ng doktor in a day. So wala pang 10 seconds, pagpasok ng doktor, o gano'n, bumaba yung oxygen level mo, o tumataas yung BP mo. O dapat gano'n, tulog ka, nakadata. Alis, bibilangan ko na 10 seconds, 10, wala pa. Wala pang 10 seconds. Yung mga nurse, talagang sila ang tumatagal. Nahiya nga ako for the yung first 2 days ko nandun ako sa loob, tumatakas ako, nagpupunta ako ng CR, dala-dala ko yung dextrose. Pagbalik ko, hingal na hingal ako. Siyempre, tanggal ko yung oxygen eh. Hingal na hingal ako. Nakita ko ng nurse, sinintay ako. Sir, bawal po magpunta kayo ng CR kahit dalahin niyo yung mga dextrose niyo. Wala kayong oxygen, mababa oxygen level. Gusto niyo bang gumaling? Sabi sa akin, magpabili na lang kayo ng Pampers. Sabi po maglalagay ng Pampers at wag po kayong mahiya, trabaho namin. Sabi ng mga nurse, nabukasan tawag ko kay Brad JC. Sabi ko, JC, bili mo akong Pampers. Guys, o pinabot ko sila yun. Nakakaya na, bili ako sa nurse. Pupo ako. Yan, naaskas ko. Siguro mga 10 days ako yun. 10 days ako naka-Pampers mo. Yan, bawal eh. Daming bawal sa akin. Ang matindi pa nun, nung ino-oral medicine na ako. Kaya share ko lang po ito Parang po, kasi COVID survivor eh. Kung wala ang Panginoong Sus, sabi ko kahit na may pera ka, kahit na may tumulong, walang effect. Although, in other side around, nakatulong, pero iba pa rin na meron Jesus Christ. Imagine for 10 days, ito po yung oral medicine na iniinom ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan. Remembrance tinago. Yan po. And for 10 days. For 10 days, 18 days kasi ako, 21 days ako sa hospital eh. 2 weeks, no? 3 weeks pa. Kasi nung una, konti-unti. Pero po, for 10 days, 14 oral medicine, lahat iniinom ko yan. Kasama na po din 2 vitamins. Yung hindi vitamins na din 2 plus 2 vitamins. Iinom po ako sa umaga after breakfast. Kaya yung nurse, sa akin ang tagal. Yung katabi ko, 2, 3 lang iinumin. Ako ang dami. Pagdating ng gabi, hapunan, 14 na naman. 14 kasabing, yan po, isang plat, sabi ko ng pagkain po, 10. Kaya nawala ako ng panlasa eh. Nawala ang panlasa ko, yung pagkain ko, naipon. Nawala po ang panlasa. Sabi nga sa akin, Sir, sana po makayanan niyo yung mga gamot na iniinom niyo kasi ang lalakas po nito. Ang lalakas. By the grace of God, by the grace of Christ. No, itong 12, 14 kasama yung 2. Ito yung vitamin eh. Consage, yung binibili ni Brad Jason. Siya po bumibili si JC eh. Tapos itong Neuro, ano ba to? Immune Pro. Siya po bibili. Isang araw po na medicine na dadalhin niya doon sa pharmacy. 7K, isang araw. Pero pa yung mga ini-inject. Mabuhay lang. Pero bago ko ito inumin, talagang sabi, God, by the blood of Jesus, over this element of medicine. Doon yung pwede. Kaya yung nurse na nagbibigay sa akin,
Lalo natatagalan. Kasi bago niya ibigay, kasi pagdating sa akin yan, binubuksan niya na isa-isa. Ilalagay doon sa... Kaya nagpe-pray ako. Hintay niya ako matapos bago ko. Tapos yung katabi ko, bawal maliwanag. Sabi ko, Kuya, yung buksan ko muna ilaw ha. Kasi iinom ako ng gamot. 14 na gamot yung inumin ko, almusal, tsaka kaya bukas ko yung ilaw na, sige Kuya, sige. Okay lang. Tapos, tawag na siya sa kayo, 3. Sakit. Sleeping pills. Pinaiinom ako para makatulog. Para hindi ko madilig yung pagpapakalit ng oxygen. Hindi rin ako makatulog. Siguro, sleeping pills, sleep well. Minsan dalawa. Inaabutan ako ng mga hours. Gising ako madaling araw. Alam niyo bakit ako gising na madaling araw? I-pray po ako. Nakikinis ako sa Panginoon. Wala akong inaasahan kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, pagdating ng 10 days, di nakadapa po ako natutulog. Yung 10 days na yun, naaalala. Wala naman akong kasama sa kwarto eh. At hindi naman pwedeng tumayo yung kasama ko para mag-siya dahil bawal tumayo. Pagka papasok lang nun, papalit na lang. Nakadapa po ako, wala namang kortina sa pagiliran ko. At hindi naman pwedeng tao. Alam niyo mo, may tumatapik dito sa kanang balikat ko. At ang tapik, parang dumaan sa comforter. 1, 2, 3. Sabi ko na, nag-inig ba ako? Damang-dama ko yung tapik dito sa likod ko. Wala naman tao. Kasi kung may tao, bukas kong ilaw, ipatay yung ilaw. Wala naman kaming kortina, sabi ko, para dumabo sa akin. First day yun Hindi first day. Yung pang 10 days yun. Inabukasan na naman, nakadapa na naman ako. Alam mo pa, yung dadaan, dinaan lang kanya, 3 galing na naman. Uy, sabi ko, God, thank you. Thank you, sabi ko, God, thank you. Alam ko, ikaw yan. Ikaw yung tumatawid sa akin. Huwag ako mag-alala. Sasamahan mo ako. Ayun, ganoon ako eh. Yun ang salit, yun ang bibigyan ang dinideclare ko eh. Pangatlong araw, nasunod sa 3 days consecutive na, madaling araw yun, hindi gabi, madaling araw. Tapos na akong painom yung gamot eh. Pangatlong araw, nakangiti na ako eh. Lumampi na naman. Tatlo lang. Ito, ang mukhang bibig ko na lang, thank you Lord, for your grace and mercy. Thank you Lord. Ni-share ko sa mga anak ko yan sa pamilya. Sabi ko, pagagilingin ako ng Panginoon. Alam niyo, maganda yung, mas okay yung merong nagre-remind sa atin. Diba? Anon sa ating mga Kristiyan. May mga kapatid na masipag mag-remind. Hoy, Bible study na. Hoy, pasok na kayo sa loob. Umpisa na. Minsan naiinis tayo, ano? Kaya, kukulit. Lagi na lang tayo sinasabihan. Uy, pasok na kayo, umpisa na. Uy, ano na? Praise and worship. Uy, ano na? Lagi tayo sinasabihan. Kung walang magsasabi sa atin, nagmamalaki tayo sa Panginoon eh. Isang bagay na nagpapakita na nagmawakas tayo sa Panginoon. Amen tayo doon? Amen? Pag sinabing 6:30. Yes. One way of showing humbleness ating Panginoon. Pag hindi ka sumunod. Kaya sa akin nga, sabi nga ng mga nurses doon, Sir, sa lahat ng mga COVID cases dito, kayo lang talaga nakita namin, lagi nakadapat. Ay ka na, kasi ang hirap. Isang hindi, gusto mong mabuhay, hindi dumapa ka, yun sabi ng doktor ng mga nurses, kaya pag nabuta ka, hindi nakadapa, kayo dapat. Imagine, matulog ka nakadapa, 24 hours. Yun naman ay para doon sa mga COVID patient. Isa sa mga nagpagaling sa amin yan. Meron lang po ako sa inyong kukwento. No? Sabi nga, minsan naiinis tayo sa mga nagsasabi sa atin. Kakain na. Pasok na. Praise and worship na. Worship God na. Aray. Diba? Kainis na, mahirap din sa Aray mga. naman. Pero kung mag-ama, may mag-ama, anak at tatay.
Ugali po ng tatay na yung anak niya, malaki na eh. Kolehiyo na eh. Ugali po nitong tatay, pag nakita niya anak niya, yung higaan mo ba, niligpit ko kayo ng umaga? Oo naman, niligpit ko. Sabi ng anak. O yung electric fan ba? O yung pinat-inom mo ba? Inayos ba yung electric fan? Makabuhay na ba? Oo, pinat-inom ko na. Yung kinainan mo ba kanina? Araw-araw ba? Yung kinainan mo ba? Nilinis mo ba? Nigasan mo? Nilinis mo ba? Oo naman, tay. O pa, nilinis mo na yan. Marami na lang ako sasabihin. O kinabukasan naman, ganun naman. O, okay ba yung daan mo? Okay, ayos na po. Yung electric fan. Nawa ko na ba? Kanina? Oo naman tayo. Ko na. Pinatay ko na. Mamaya, may napatayin ko eh. Pabulong sabi ko Kaya ladies eh. Naging habit na. Yung gano'n lagi every time. Hanggang sa dumating yung time, yung anak nakagraduate. College, graduate. Ay, salamat sa Diyos, sabi ng anak. Nakagraduate din sa wakas, sabi ng anak tatay. Ay, salamat anak. Nakagraduate ka na rin. Mag-a-apply po ako ng trabaho. Ay, sige, galingan mo ha, para may pasabuhin mo ito. At kapag ako nakapagtrabaho na kapasa, hindi na po ako titira dito. Bubukod na po ako. Hindi ko lang kayo. Sabi ng anak, sabi ng magulang, anak, kung ano yung alam mo makabubuti sa'yo, gawin mo. O, kita mo naman, di ba? Pakita mo yung dalawang karakter, yung ama, yung anak. Ang nagpakita ng pagmamataas, sino? Yung anak. Yung ama, nagpakumbaba. Hanggang dumating yung oras na nag-a-apply na ito, pumunta sa opisina yung anak nag-a-apply. Pagpunta sa opisina ng anak na nag-a-apply, pagpasok niya pa lang, pagbukas ng pinto, nakaharang yung doormat, hindi mabuksan. Yung doormat, kapintuan. Yung ginawa ng bahat ng anak, inayos yung doormat. Ilagay, in-organize niya yung doormat. Tapos nakita niya yung mga upuan sa labat. Doon sa mga lobby-waiting area, ang ginawa niya, inayos niya yung mga upuan, in-organize niya. At yung electric fan, naka-off, tapos naka-face sa wall. Ginawa niya yung electric fan, itinapat niya sa maraming tao, piniipit niya. Tapos yung mga newspaper na binasa ng mga aplikante, inayos niya, in-organize niya. Sa madalit sabi, iba ang nasa isipan nung nag-apply, maging maayos. Eto na ngayon, nung term niya na, nung i-interview siya, nung siya lang ang i-interviewin, pagpasok niya sa loob, morning sir, sabi nung mag-i-interview, magkano yung gusto mong sweldo namin sa'yo? Sabi niya, ha? Hindi niyo pa nga ako na i-interview. Tapos, magdidiman na ako ng sweldo. Bakit ho? Alam mo, ikaw yung hinahanap namin. Ha? Paano? May CCTV, nakamonitor doon sa mga aplikante. Nakita namin yung ginawa mo. Wala namang nagsasabi sa'yo, pero ginawa mo kung ano yung dapat at kung ano yung nararapat. Inayos mo yung basahan, inayos mo yung electric fan, inayos mo yung mga upuan, at inayos mo rin yung mga newspaper na binabasa ng mga nandoon. Alam mo, yun ang hinahanap namin, yung taong ma-responsibilidad. Kaya tanggap ka na, hindi na po sa interview. Alam mo, yung bata, mag-iyak-iyak. Pag uwi niya po sa bahay nila, yakap-yakap niya ng leg-bed yung tatay niya. Salamat po tayo. Ay, salamat. Yung tatay, hindi alam. Sabi ng tatay, salamat na tanggap ka. Ano naging dahilan? Yung walang sawa na pag-remind ng tatay niya. No, para isa ka kabubuti na naman niya yun. Sabi niya, tayo sa inyo. Salamat. Na-train niyo ako. Na-train niyo ako ng maaga. Kita po natin, dahil itong church natin, dito natin train po tayo kung ano si Jesus Christ sa puso natin. Tinuturuan niya tayo. Amen. Amen? God is the God of orderliness. Pagkatapos natin sa music ministry, ayusin natin yung mga gamit. Pagkatapos natin sa kitchen, ayusin natin. Lahat, may upuan. Amen tayo, amen? Siguro wala, marami din sa NCF na ganyan, amen? No? Yung kahit yung taong
Ba responsibilidad para ma-organize, maging maayos ang church. Amen po. Naisip ko lang po yun, no? Bahala na po kayo. Alam ko, wala sa inyo yung ganyan. Na, no? Tayo na ako na pagsabihin. Wala sa akin dito niya. Meron ba? Basta kang ngiti. Ngiti. Wala dyan, wala sa TCF ng ganyan. Lahat kayo yung mga responsibilidad. Di ba? Wala naman siguro niya pag sinundo, naliligo pa. Yung susundo. Di ba? Hindi. Yung taga-sundo, yung nata-transport, unang gigising, huling uuwi. Pag sinundo, sandali lang, andyan na, pababa na, pala, maliligo pa lang. Nandiyan na, pastor, nandiyan na. Pala, kung gigising pa lang. Diba? Wala dyan. Walang ganyan sa puso. Wala. Walang ganyan. Pagkatapos kumain, kailangan pa ba i-schedule? Nga matindi, dapat wala na schedule ng sa kitchen para maglinis eh. Diba? Parang mandatory na. Parang utos na lang ng tao. Amen? For the glory of God, siyempre. Diba dapat ka, nag-uunahan yan eh. Una. Ano ba? Kaya nga natanggap yun, sabi nga, ikaw gusto namin, ikaw yung taong ma-responsibilidad. Hindi ka naman inuutusan, ginagawa mo na kung ano yung tama, ano yung dapat. May schedule ng marketing, may schedule ng maghuhugas. Kaya makikita niyo minsan, yung naghugas nung hindi Friday, nung Sunday, siya pa rin yung naghugas, siya pa rin yung nagluto ng hugas. Amen? Alam niyo ang reward ng Panginoon, sabi nga, di ba, ang nagpapakundi, showing of humbleness eh. Magpapa-achieve ka, showing of humbleness, itinataas ng Panginoon sa buhay mo. Si Jesus Christ, naghugas ng paa ng mga disciples niya. Amen? Serving the servants. Hugasin niya yung paa. Amen po? Ng mga disipulo niya, pinakita niya, Panginoon siya. Pag tinawag yung Panginoon, superior, may authority. Pero hugasin niya yung paa. Ikaw, tinawag ka ng nanay mo, maghugas ka ng pinggan. Mamaya na. Wait lang. Pagdating sa kainan, ang bibilis natin. Yeah. Sino? Diba? Parang yun yung anak eh, na nung pumunta mag-a-apply, nakita niya, inayos na, walang nag-uutos sa kanya. Kaya sabi ng boss, tanggap ka na. Magkano gusto mong sweldo? Kaya tayo mga nagpapakahambol, sabi nga din sa face natin, yung nagpapakumbaba, siyang itinatag. Itong mga madalas naghuhugas, madalas nagluluto, madalas naglilinis, sila yung may reward. Tama yun. Sila yung may reward. Sila yung may reward. Ano to? Ang dami mong reward. Alam mo na, kuya. Kaya mo, Baka naman. Pag-usap na. Isa sa gift na ibinigay ng Panginoon sa TCF, yung industry use, walang lazy, lahat masisipag. Di ba? Amen? One way of showing, paano natin itataas? Jesus must increase. Kung ano yung ginagawa natin, nagre-reflect si Jesus sa harapan ng tao. Amen? Sa harapan ng pamilya natin, sa harap ng mga co-employee natin, sa harap ng boss natin. Amen po? Nakikita ka, kung yun doon sa secular na buhay, nakikita, like sa CCTV cam, how more yung Diyos Ama natin na nasa langit, tungtungan niya lang yung mundo. Nakikita niya ang bawat ginagawa natin. Ginagawa niya yung paglilingkod na ginagawa natin. Kung yan ba ay nasa puso natin, we are serving the Lord of Lords, King of Kings. Amen? Amen. Diba ka, hindi tayo nag-apply maging servants ng ating Panginoon. Tayo ang tinawag ng Panginoon. Amen? So, we serve. Kailangan mag-serve tayo sa Panginoon with our hearts. No? Amen po tayo. Kaya sabi nga natin, isa sa mga dapat nating gawin para ma-exhort natin ang Panginoon sa buhay natin, sabi ka, kailangan kilala natin si Jesus sa buhay natin. Nagre-reflect si Jesus sa buhay natin. Pangalawa,
we must forgive as we must forgive. Paano natin maitatas ang Panginoon? We must forgive as we are forgiven. Pinatawad ba tayo ng Panginoon sa ating lahat ng mga sala? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Makita ko sa ano. Yan. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, hindi pa pinatatawad ng Panginoon. Yung nagtaas ng kamay, pinatawad ng Panginoon. No? We must forgive because we are forgiven. Sino sa inyo nakaranas magpatawad? Taas ng kamay. Amen. Ang hirap magpatawad eh. Amen. Ang hirap magpatawad. Lalo nasaktan ang puso mo. Christ teaching. Isa sa mga importanteng pagtuto. Christ teaching. Forgive. And you will be forgiven. Christ teaching po yan. Walang ibang nagturo yan. Kahit ang magulang natin, hindi kayo tuturuan eh. Ano ginawa sa'yo? Gantihan mo sige. Lalo ngayon, merong social media. Sige, balikan mo ng text. Pakatamaan kayo sa mga text messages. Amen po tayo? Amen. Kami nga, one way to show that God is increasing in our life. Jesus is increasing in our life. We must forgive. Bakit yung laying we must forgive? O kaysa yung we are forgiven. Yeah, ginawa na sa atin ng Panginoon. Nag-forgive siya sa atin. Kung ang Diyos, sabi nga, ang Diyos nga, nagpatawad eh. Hindi naman ako Diyos. Kaya dapat sino ba ang number 1 na kaaway natin sa paligid natin? Sa pamilya. Sino number 1 na madalas nag-aaway? Anak? Tatay? Asawa? Na itataas ba si Kristo? We must forgive. Kahit ano pa. God. Nung critical ako ng COVID na doon ako sa hospital, lahat ng kasulok-sulukan na naalala kong nagkamali at nagkasala ako. Kung pwede lang madinig ng kasama ko sa kwarto, talagang iyak ko sa Panginoon. Sabi ko, kung ngayon ako mawawala, confess ko na sa Panginoon. Ano ba yung kasalanan ko? Paano akong sira ulo? Kausap ko yung dingding, at saka yung wall. Yan. Kasi wall at dingding lang ako yung kausap ko eh. Wala mga ibang tao, yung kasama ko tulog. Nakainom kasi ng sleeping pills. Kinabukasan, ganun pa rin. 21 days ako sa hospital, walang priority ilabas yung mouth ko, kundi si Jesus Christ. Amen po? Amen. Bakit kailangan dumating pa doon sa buhay mo na critical ka? Kasi yung naisip ko, bakit dumating? Although ginagawa ko naman yun, pero ginawa ko pa rin nung nandun ako sa critical condition, mas lalo na dapat nag-increase si Jesus Christ sa buhay ko. Amen? Sa pamilya, sa mag-asawa, meron talagang bihira magkasundo, meron talaga nagpapatakasan. Merong nag-aaway, merong nagbabangyan. Kami naman mag-asawa, hindi naman kami nagbabangyan. Sa aming dalawa, merong matigas ang ulo. Hindi ko nasasabihin ako yun. Isa lang naman ang asawa ko eh. Para makita si Jesus Christ, mag-reflect si Jesus Christ mo. Papakumbaba naman. Sabi nga ni Pastor Bless, kayo naman ang may faith, kayo naman ang nakatataas eh. Nuwain na lang si Mama madalas. Siguro kung walang mag-ano sa akin, hindi ko naalala yun. Lagi kami, laki. Huwag na may kabaitan ng Jesus to understand. Alam mo yung mga bagay sa ginagawa. Hindi. Alam ni Kuya JC yan, alam yan. Kasi sa kanya ako nang susumbong eh. Kay Kuya JC, Brother JC, sa kanya ako nagsasabi. Hindi ako naiya sa anak ko. Yan, sa kanya. Sa kanya lang. Kaya siyempre, sasamahan ko ng prayer. Amen? Sa mga anak ko, 4 yung anak ko. No? 4 silang yung lalaki. May naligaw na babae. Yan. Nagkakausap naman kami. Pag may gusto kong sabihin, si Pastor Lester, talagang pag nag-usap kami nga, yung kwarto niya, halos bumaha ng luha. Hindi kami nakakahiya. Hindi ako natawad sa anak ko. Hindi siya natawad sa akin. Naranasan ko po yan. Ng anak ko, alam ko nagkamali ako. Alam ko nagkasala ako. Hindi ako natawad sa anak ko.
Binababa ko sa sarili ko. Kasi may Christ eh. May Christ eh. Hindi ko pwede sabihin na ako, tatay nila ako eh. Anak ko yan eh. Hindi pwede gano'n. Kami nagbabangayan din kami ni KJC. Pero after that naman, kung hindi kayang sabihin ng harapan, by text, pwede pasensya ka na kanila, tumaas ang boses ko. Lalo nung paglabas ko ng hospital, siguro isa sa mga epekto, sa lahat ang taas ng boses ko eh. Mataas ang boses ko eh. Nung sa dami pa naman ng gamot, sabi nga ng mga nurses eh. Sir, mapalad kayo eh. Nakayanan niyo lahat ng gamot. Ay, sinasan niya ako ng time ha. Palad kayo eh. Yung pangatlo. Yung una, we must have an understanding. Kailangan kilala natin ang ating Panginoon si Kristo sa buhay natin. Hindi natin dapat pakilala si Abdullah, si Allah, si San Pedro, si St. Paul, si Maria, Jesus Christ. Yung church natin is Christ-centered Church. Amen. Ano naman natin? Pangatlo, we need to love as we are loved. Kailangan natin magmahal dahil tayo unang minahal. Hindi yung love na opposite love, ha? Hindi yung love na phileo love. Hindi yun. Dapat yung agape love na pinadama sa atin ng Panginoon. Unconditional love. Walang kondisyon. Mahalin natin. Diba? Lahat, hindi naman pare-parehas yung sa pamilya ng Diyos, TCF, o wala sa TCF. Hindi pare-parehas tayo magkakapatid. May kanya-kanya tayong weakness and strength. Hindi mo pwede itong i-judge. Dahil hindi mo alam kung ano yung pinanggalingan niya. Amen? Amen? Amen. Hindi mo siya pwede i-judge sa kinakain niya. Dahil hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Hindi mo pwede i-judge bakit ganito itong mag-asawa. Dahil hindi mo alam kung ano yung root cause. Tingnan niyo po yung isda. Yung tinik na lang sa tsaka ulo. Yung tinatawag na fishbone analysis. Now, bago dumating sa ulo, ang daming tinik na dadaanan at tatanggalin ka bago mo mag-judge. Amen? Amen tayo? Amen. We are Christ. No? Sabi niya, kawamis natin ang ating Panginoon na dapat nagre-reflect sa ating buhay. We should love one another as God loved us. Minahal tayo ng for God so loved the world. No? He gave His begotten Son. Binigay niya kay isang bugtong na anak. No? Alam niya, para tayo ay masig. Amen po. Amen. Kaya sa PCF, isa sa mga gift ng Panginoon sa PCF, love ng bawat isa sa mga anak ng Diyos na nasa PCF. Amen. Hindi lang sa PCF, siyempre outside PCF, sa pamilya, sa kaibigan, alamdam natin na mahal natin sila. Mapagpatawad tayo. Mapagmahal tayo. So, nakatatlo na tayo. Marami ito eh. Bibigay ko lang yung 5. Pang-apat, we need to be student of His Word. No? Para maitaas natin, no? Para naitataas natin ang Panginoon at naibababa natin sa kailangan maging estudyante tayo ng salita ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ito? Kailangan we have to be a student of His Word, the Word of God. No? Ano so? Dapat may attend tayo ng Bible study. Amen? 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 O palakpakan yung mga amati ng Bible study. Amen? Oo. Kasi, ano tayo eh? Attend tayo, estudyante tayo ng divine words of God. Kaya pag wala tayong attend ng Bible study, na hindi natin na itataas ang Panginoon sa buhay natin. Depende na lang kung talagang walang-wala ang time. 48 hours, tulog ka o 48 hours, may trabaho ka. Pero kung may time ka naman, nagsabi ka sa pastor mo. Iba yung meron sabi nga, isa para mag-increase si Jesus Christ sa buhay natin, meron tayong estudyante tayo ng kanyang salita. Amen? Amen? Diba? Kaya magpasalamat tayo doon sa mga kapatid, sa mga pastor na ginagamit upang maghayag ng kanyang salita. Ang 5, yung last. Kaya marami ito eh. Hindi malang na pinili ko. Importante. We need to have a prayer life. Amen tayo. Amen. Kailangan tayo mamuhay na meron tayong prayer life. Kung wala tayong prayer life, hindi mo na itataas si Kristo sa buhay mo. Sinong na itataas?
sarili mo. Sabi nga doon sa Our Father, no? Not my will, but your will be done. Ano po, kikita mo yung mga kapatid nating Muslim, 5 beses sa loob ng 5 araw, mandatory, kailangan magsala sila. Nandyan tayo sa Middle East, naranasan natin yan. May kasama tayong Muslim. Madaling araw, umaga, lalabas yan para mag-pray. Pagdating ng bagong mag-alas 12, lalabas yan para mag-pray. Pagdating ng alas 3 ng hapon, lalabas yan para mag-pray. Isang iba nga sa opisina, doon na lang may mosque. Pagdating ng alas 5, may prayer. Pagdating ng alas 8:30, may prayer. Amen? Tayo pa mga nakakilala. Pag merong Iso Kristo sa buhay natin, kailan tayo last na nag-pray? Ay nang mabuhay, wala naman dyan sa PCF na hindi nag-pray. No? Masipag ang PCF mag-pray. Amen? 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 Amen. So, paano natin yung mga hindi mag-pray? Paano natin? Kinumay mo yung kapatid mo. No, ako naging habit ko na yun. Halimbawa lang, pinasas ko Panginoon. Kami mag-asawa, magkakabi. Pag nakita ko sa hindi nag-pray, pray ka. Gusto na mag-pray? Yung apo ko, maliit pa lang. Yung anak ni Dan June, talagang sinanay na hanggang sa prayer yan. Puri lang Panginoon. Kakain at bago matulog, bago pumasok sa eskwela. Prayer yan. Prayer yan. Amen? Hindi tayo naturuan ng magulang natin. Although very religious, pero yung tayo nakakilala sa Panginoon. Amen po? Amen. Kaya sabi ka natin, no? Paano natin masasabing Jesus must increase, I must decrease? Meron 5 na natutunan tayo ngayong araw. And sabi sa number 1, we must have an understanding. Meron tayong pag-unawa at malaman kung sino si Jesus sa buhay po natin. No, binanggit po natin yan. No? Pag sinabi natin si Jesus na, Lord, my Master, sabihin, papasawid ka. Supreme siya, may authority sa iyo. Amen po. Amen. May mga sugo ang ating Panginoong Jesus para mag-correct sa atin. Sino naman yun? Yung mga pastor natin, yung mga elder natin. Sila yung mga naatasan sa church na mag-correct, mag-discipline. Hindi naman yung discipline, harsh discipline, no? Mag-advise. Amen po, sila yung mga naatasan sa church. Amen po. Amen? Number 2, we must forgive because we are forgiven. Number 3, we need to love as we love first by our God. We need to be a student of His Word. No? Kailangan, estudyante. Pag-uwi mo ng Pilipinas, kung may pagkakataon na mag-aral ka, no, ito yung isang privilege na nandito ako, nag-full time na ako, na hindi na ako nakabalik ng Jeddah. Sabi nga, kadalasan, si Jay, sabi ng JC, sabi nga nung Pastor Lee, kaya naman, pag nakabalik ka ng Jeddah, yung mga naging aral dito, may isi-share mo. Pag-pray natin. Mali mo, si Brad JC, family status yan eh. Di ba? Kaya sabi nga ni JC, unang banggit nga sa akin ni JC, pag-pray natin, si family status ko. Maasin ka rito, sabi ko siya. Ito na natin yan. May integration na, di ba? At yung panglima, we need to live in a life of prayer. Maging mapanalangin tayo. Meron ba tayong devotion? Prayer? Meron ba tayo? Diba? May natutunan po tayo sa araw nito. Amen. Tawang kamay. No? Ayan. Jesus must increase. Sabay-sabay tayo. Sabihin mo sa katabi mo. Jesus must increase. I must decrease. Amen. Takpan natin ang Panginoon. Amen. Hanggang doon na lang po. Although, kasusunod na lang po, no? Pag in-schedule ulit tayo ng Panginoon, meron pong series po ang topic natin na yan. No? At marami ka po yan. Inungkat ko nga itong ano ko. Dala ko yung module ko doon sa divine education namin. Yan din po yung unang natutunan ko. Yan ang unang tinuro sa amin. No? Yan din po. Tinuro yung naging mensahe ng Panginoon ngayon, yan din po ang kauna-unang itinuro sa amin. Na kailangan kilalanin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Hindi po pwedeng nagsiserve ka sa Panginoon, nandito ka, automatic. Hindi, may proseso, nadaan ka. Amen po? Nakadalasan ako nga, sabi ko nga, nagpatotoo ko Sabi ko, wala akong aral, wala akong alam.
nandito ako, nilagay ako ng Panginoon dito, tapos dito na agad. Meron akong nalaktaw. Kaya kadalasan, doon sa mga leaders, kailangan doon sa mga meron ako, nakita ko lang. Yung tinatawag na immature. Immature. May mga pastor na nagdadamdam. Ako, isa ko ron eh. May mga pastor na kahit na ginanakit, isa ko doon eh. Kasi nga, ano tayo eh, shortcut pastoring tayo eh. Kaya pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, tayo mga nagsaserve sa Panginoon, pagdating dito, kung may pagkakataon, online, divine education, aral ako. Ang alam ko rin nag-aral si Pastor Noel, si Pag-Bishop, na nagkakasyaran kami. Kaya purihin po ang Panginoon at sa araw na ito ay siya ang maitaas, mapapurihan sa gawain ito. Amen? Amen. Palakpak, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Ingat po tayo, ingatan natin ang ating buhay, napakahalaga po. At kung patuloy tayong papakumbaba sa Panginoon, patuloy niya po tayong iingatan. Kung patuloy po tayong magmamatigas, patuloy po tayong susuwag sa kanyang mga itinuturo. Tuwan-tuwa si Kobe. Si St. Peter, tuwan-tuwa. Kala niyo si St. Peter dito sa Pilipinas? Sino nakakilala kay St. Peter dito sa Pilipinas? Taas ang kamay, sino nakakilala? Ito siya po nakilala dito, ang pandemic, St. Peter. Tinulang yung mga account niya. Ayan. Pero pag may Christ tayo, ang bigay sa atin, eternal life. Amen. Sabi gano'n sa 2 Corinthians 5:17, if we are in Christ, the old has gone, and the new has come. Kaya, yan, kung si Kristo nasa buhay natin, dapat nag-reflect po sa atin. Wala naman pong perfectong tao. Walang perfectong mag-asawa. Taas ko yung kamay, perfectong mag-asawa. Bigyan po kami ng advice. Sino po ang perfectong anak? Wala. Sino nakakaalam? Sino ang naging taong perfecto? Lakasan natin. Jesus Christ. Jesus Christ. So, siya yung taong naging perfecto. Yung sinampal na, binuraan na, pinako na, hindi mo nagalit eh. Di ba? Pinag-pray niya pa. Kaya sabi niya ng Panginoon, di ba? Nag-teaching niya, love your enemy. Pag sinampal mo ka, alam mo, hindi ka yung kaliwa. Pag binato ka ng tinapay, magpatalo. Yan yung mga Christ teaching. Yan. Yan yung mga Christ teaching. Di ba? Amen po. Amen. Kaya palakpakan ko natin, Panginoon. Tumayo po tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Magamat alam ko na nag-overtime tayo. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Ama namin Diyos sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na nagbibigay buhay. Ang Diyos na nagpapalakas. Ang Diyos na manggagamot. Ang Diyos na parating nagpapatawan. Ang Diyos na umuunawa sa bawat isa sa amin. Ang Diyos na patuloy na nagtuturo ng kabutihan. Ang Diyos na patuloy na yumayakap sa amin, sa atin. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon namin na kanyang pagligtas. Ama, sa oras na ito, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa lahat na pinakita mo sa amin. Kahirapan man, o may kasaganahan, may kasakitan man, o may kagalingan. Ano man yung katayuan namin, ano man yung meron kami, hindi po ito galing sa amin. Ito po ay galing lahat sa iyo. Ama, Jehovah Jireh, ang tagapagbigay. Ama, sa oras na ito, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. At patuloy po kami nagsusumamo sa iyo. Na patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming yakapin. Alam namin, Ama, na hindi po kami makasunod. Minsan, o madalas, nagkakamali kami. Ang alam lang namin sa buhay namin, ito, fellowship, masaya. Pero pagdating sa mga bagay na iyong turo ng Christ teaching, isang
O madalas hindi kami nakakasunod. Pero tumatawag pa rin kami sa iyong Ama. Kaya sabi mo nga sa scriptures, no, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Ama, ay ikilandin ko, kundi yan lamang sumusunod sa aking mga utos. Bagamat kami ay mahal mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi na ibabago. Nung panahon ni Abraham, nung panahon ni Isaac at Jacob, hanggang sa panahon ko, ay hindi ka po nagbago sa amin. Patuloy mo po kami sinusuplayan ng pangangailangan namin sa araw-araw. Patuloy mo ibinibigay ang mga pangangailangan namin. Patuloy mo kami pinagagaling kung kami may pinagmutaman. Patuloy mo kami pinatatayo sa aming higaan. Patuloy mo kami sa araw-araw. Binibigyan kami ng buhay na may hininga at kalakasan ng katawan. Higit sa lahat, kung ano yung kailangan namin. Kaya naman ito, bahay, damit, o lahat ng pangangailangan ng isang tao, isang pamilya, hindi ka nagkulang. Sumusobra pa sa buhay namin, Ama. Kaya maraming salamat po, Ama. Yung sinasabi mo sa John 15:5, apart from me, we can do nothing. Totoo po yun. Kung wala ka po sa amin, iwalay kami sa iyo. Wala po kaming magagawa. May magawa mo kami, limitado at lamang pa na kami magkamali. Kaya Ama, maraming salamat sa mga salita mo doon sa Proverbs 3:5-6. Ang sabi mo doon na trust in the Lord with all your heart and do not lean at your own understanding. Acknowledge God in all your ways and He will make your life straight. Ikaw ang sanggunian namin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa araw-araw. Salamat po sa mga katuruan mo ito. Ito po ay pinakahawakan namin at dinideclare na walang ibang makakapagbigay ito kundi sa iyo lamang. Sa mga salita mo na bubuhay kami. Sa mga salita mo, nagkakaroon kang kalakasan. Sa mga salita mo, Ama, sa pamamagitan ng Biblia, nabubuhay po kami ng punong-puno ng pag-asa in Jesus' name. Ama, maraming salamat at itinataas ko sa aking panalangin na ito ang TCF Jeddah at TCF Bulacan. Ama, yung mga kanlungan nila o bahay-palambahan, balutin mo ito ng iyong banal na dugo. Selyuhan mo ito ng iyong banal na dugo upang ang nasa Jeddah ay malayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng mga manliligalig. In Jesus' name, malaya at meron silang peace of mind, peace of heart, peace with God. Paging dito sa Bulacan, sa PCF, sa pamumuno ni Pastor Wilson, nandami ko sa lahat ng mga pastoral, si Pastor Oscar, Pastor Edwin, si Sir Jenny, si Kuya Eli, si Kuya Ferdy, sa lahat na hindi ko pa nabanggit, sila Kuya Jen, sila Ate Chacha, sa lahat ng mga ginagamit kong lingkod. Ama, paging dito sa pamilya ni Pastor Wilson, magmula ulo hanggang panampakan nilang buhay, balutin mo ng iyong banal na dugo bilang shield ng kanilang buhay at walang anumang elemento ng kasakitan, sakuna o karamdaman na makapag-penetrate sa buhay nila. 10 ng kanilang mga anak, 10 na kanilang mga sa buhay mga anak sa pamilya nila in Jesus' name. Ama, maraming salamat po rin sa lahat na patuloy na nakikinig ng inyong salita, lalo na po sa pag-araw ng Biyernes, sa mga Bible study, pag-araw ng linggo dito sa Bulacan. Pag-alain mo, Ama, at ang iyong mga salita, yung Christ teaching, ang maituro at ang hindi maligaw ang mga naniniwala sa iyo, Panginoon. Maitaas ang pangalan mo at mapapugan dapat pangalan ang lahat ng pagtuturo at ikaw lamang ng Diyos. Jesus ang maitaas ng bawat sa nandoon ang karangalan ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating Kristo sa atin. Ama, maraming salamat. At po sa oras ang uwi na maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob sa amin, sa akin, lalo sa akin na pinagpagkayag niyo sa salita. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-online Zoom na umatin ngayon, sa lahat ng pamilya, sa lahat ng mga naka-attend sa Zoom line. Alam ko, dadami pa ito, pararamihin pa ito. Dinideclare ko na dito sa Pilipinas, darami pa ang makapakinig sa Zoom line Friday service in
In Jesus' name. Ama, maraming salamat. Pag-alain mo ang iyong mga anak. In Jesus' name I pray, Panginoon. Never, if we are in Christ, we are almost increasing. Never been decreasing. If we are in Christ, we are not the pain. We are the health. We are not, wala kami sa ilalim. Kami nasa ibabaw. We are plan to prosper and plan to succeed. If we are in Christ, we are so blessed. In Jesus' name I pray. Ang lahat ay magsabi na, Amen. 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 Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mensahe na pinagbigay po ni Pastor Arman na talaga namang sinulit. Kailan ba yung huling mensahe ni Papa dito? Pastor, 2016. So,